Guys, good afternoon. Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, check natin ang 2024 Honda CR-V 1.5 VCVT Platinum White Pearl. So guys, ito yung base model or entry level ng ating Honda CR-V variant. Kanyang price is 2,120,000 pesos kasi premium color siya. So pag other colors, pag regular colors, 2.1 million. So guys, tour ko na kayo ngayon sa ating featured unit for today. So guys, ito yung 6th generation ng ating Honda CR-V. So na-launch siya last September. So ano pa lang siya, 4 months pa lang siya sa market. So ito yung kanyang front portion. So naka daytime running lights tayo guys, and LED na ang ating headlights. Then fog lamps is LED na rin. Then, glossy black, honeycomb pattern front grille. Then, kung mapapansin nyo guys, malaki ang ating Honda emblem. The same time, meron siyang case. Hindi siya open. Not unlike yung other units natin, naka-open yung emblem natin. Ito, naka-close. So, naka-ano siya, naka-transparent na hard case. Then, ang ating lower front bumper is matte black na may pagka-honeycomb pattern din. Yan. Pero dito kasi sa front grille sa taas, kung mapapansin nyo, ano siya, malaki ang mga niya, proportion nung honeycomb. Yan. Tapos meron tayong chrome accent dito sa harap. Yan. So pakita ko lang uli. Ayan. So, mas malaki tingnan ngayon ang ating 6th gen na Honda CR-V. So, yun yung isa kong observation din compare sa mga previous models. Ayan. Then, regarding naman sa sa ating engine, 1.5 turbo CVT or 7-speed automatic with 188 horsepower, then 240 Newton meters of torque. So, same engine siya with HR-V turbo and Civic turbo, pero mas mataas ang horsepower niya. So, kasi mas mas malaki ng konti ang kanyang body compared dun sa mga Civic natin and HR-V. Ayan. So, underpower hindi rin kasi naka-turbo nga yung engine natin. So, ano rin siya, front wheel drive, then 4x2. Pakita ko naman yung ating side. Passenger side natin, ayan. So, dito naman sa fender, kung mapapansin nyo, matte black with reflector. Ayan. Then, naka 18-inch alloy wheels. Ayan. Tapos, ventilated disc ang ating brake sa harap. Then, ang ating suspension sa harap is MacPherson stud. Ground clearance is 198 mm. Then, side mirror natin is door integrated na. So, iwas blind spot siya guys. Ayan. Then, ang ating side turning lights is nandito na rin sa side mirror. Then, meron na siyang lane watch camera. Ang purpose nito, every time na mag-right turn tayo, sa head unit na lang tayo titingin. Ayan. Then, door handles is body color. So, smart entry na rin siya guys. Ayan, kung mapapansin nyo, meron siyang 3 lines. So tatap mo lang yan pag gusto mong lock yung unit, and pag gusto mong unlock, lagay mo na yung kamay mo sa door handle. Ayan. Then sa likod naman, naka solid disc brake tayo. Then multi-link ang ating suspension naman sa likod. Then meron na rin tayong roof rail. Ayan, it's more on chrome. Then, shark fin antenna. Then, guys, equipped na rin nga pala ito ng Honda Sensing. So, lahat ng variants natin ng CR-V, meron na siyang Honda Sensing, guys. Ayan. So, ito yung kanyang back portion. So, LED na rin ang ating tail lights, kung mapapansin nyo. Ang napansin ko na sa CR-V, yung mga tail lights niya, kahit sa mga previous model, is malalaki.
at mahaba. Compared dun sa ibang brand kasi na nakita ko, ang lalaki ng units nila, yung mga SUV portion, pero maliit yung taillight yan. Para at least mas visible tayo lalo na paggabi. And tas meron siyang matte black na spoiler with na rin, third brake lamp. Yan. Then, meron na tayong reverse camera. Then, emblem na VTEC Turbo and CR-V. So, ang difference guys nung all-wheel drive or nung 4x4, may AWD or all-wheel drive na emblem dito para ma-distinguish natin kung 4x2 ba siya or 4x4. Ayan. Tapos matte black ang ating lower rear bumper. Tapos meron na rin siyang 4-eye backup sensor yan. 1, 2, 3, 4. Tapos kung mapapansin nyo, dito sa lower bumper, sa portion na to, yung middle, meron siyang honeycomb design. Ayan. Tapos sa taas nung honeycomb, meron siyang dalawang reflector. Ayan. Tapos pag 4x2, wala siyang tailpipe finish. Ayan. So kung mapapansin yung muffler niya, so sa tailgate naman, power tailgate na siya. Yan. So pag naka-fold yung natin, ganito ang setup, nasa 580 liters ang cargo space natin. Pero pag nakaangat ang sandalan ng third row, meron siyang 150 liters of cargo space. Itong portion na to. Yan. Tapos ang alloy wheel ang spare tire natin is alloy wheel na. So si Honda CR-V lang ang naka-alloy wheel ang spare tire. Then the rest of our units lahat donut type nose. Ayan. Tapos meron din siyang walk away door lock, so dalawang button siya. Pag gusto mo siyang isara lang or close, ito pipindutin mo. Pag gusto mo nang i-lock yung unit, then kailangan mo na umalis, itong pipindutin mo ang walk away door lock. Yan. So sa mga tatanong kung meron na siyang hands-free assist sa tailgate, si hybrid lang ang meron po. So si 4x4 tsaka itong si 4x2, itong featured unit, wala pa siya. Yan. Wala pa siyang hands-free assist. Yan. Then 57 liters of fuel tank capacity. So unleaded lang, pwede na kasi yun ang minimum requirement. Pero kung mag-higher octane kayo, like 93, 95, and 97, kailangan all the way consistent ang octane natin. Isang octane lang ang gagamitin natin. Yan. Para hindi siya magkaroon ng effect sa engine. Yan. Then sa sides naman, so siya, urethane. Then meron siyang glossy black accent. Tapos itong portion na to, it's more on parang carbon type Yan. Then naka full leather seats na tayo. Yan, kahit doon. So 7 passengers, pero ang third row expect nyo medyo stiff talaga. It's more on pang kids or small size adults. Yan. Pero ang maganda rin lang naman, na-forward naman tong second row para at least kung medyo malaki ang sasakay sa third row, meron pa rin naman siyang decent legroom. Yan. Then ang ating ceiling is light gray. Yan. Tapos yung mga dome light natin is touch screen na rin, then LED na. Yan. Tapos meron tayo ditong aircon vent. Tapos meron tayong 2 charging ports na type C. Yan. So normally yun na talaga ang size ng mga chargers. Hindi na yung yung isa, yung talagang universal size. Yan. So dito naman sa driver side, nandito tayo sa front portion. So same functions pa rin naman siya. Power folding side mirrors, side mirror. Ito yung kanyang knob. Kung gusto mo adjust yung angle ng pinaka mirror mo.
central door lock, then power windows. Yan. Then normally pag gusto niyo malaman yung tire pressure, nandito lagi siya sa gilid ng driver side. Yan. Pero ako normally sinasabi ko 32 sa harap, 30 sa likod. So yun yung lagi kong sinasuggest sa mga clients. Pero pwede nyo naman siyang adjust, pwede nyo dagdagan, pwede nyo bawasan. Depende kung saan kayo komportable. Yan. Tapos dito naman sa front seats, so naka power seats na tayo guys. Yan. So sakay na tayo guys. Yan. Actually hindi ko pa nadadrive to kasi wala pa kaming demo unit na ano. Yan. Pero hopefully magkaroon na kami ng demo unit na hybrid tsaka tong turbo engine para at least ma-feel ko ng ano personal yung power ng makina ng ating Honda CR-V. Ayan. So saka ko lang muna. Then kung mapapansin nyo, ang ating steering wheel, buksan ko yung ilaw natin guys. Yan. Steering wheel natin is a leather wrap cover na. Then meron na siyang paddle shifters. Yan. Then audio control. Then ito sa Honda Sensing. Yan, tsaka sa cruise control. Then full digital panel na ang ating instrument panel. Then siya, tilt and telescopic ang pag-adjust ng ating steering wheel. Ibig sabihin, pwede mo siyang i-forward and back, then up and down. So, ako naman kasi pag nagda-drive, gusto ko kita yung buong panel. Kasi may portion dito, pag binaba mo yung steering wheel, syempre itong taas, pwedeng matakpan yung panel, which is medyo hindi ako sanay. Yan, mas sanay talaga ako pag kita ko yung buong panel pag nagda-drive. Then push start button na siya. Then touchscreen audio unit with Apple CarPlay and Android Auto ready. So wireless na rin siya guys. The same time si CR-V pa lang ang merong Honda Connect na app. So ang Honda Connect na app, ida-download natin siya upon release. Then kailangan naka-register na tayo bago natin pagulungan or i-release yung unit sa dealership. So the good thing about Honda Connect, isa siyang app na pwede mong i-access yung sasakyan mo. The same time, reminder din pag mga PMS or kung gusto mong i-locate yung unit mo. And pag gusto mong start yung sasakyan, pag na-park mo siya sa open area, pwede mo siyang start gamit ang iyong cellphone. So, it's more on accessibility naman ang hatid ng Honda Connect. Ayun, so CR-V pa lang ang meron. Then hopefully sa mga future units natin na ilalabas, feeling ko magkakaroon na rin siya ng Honda Connect. Paunti-unti siya na ina-upgrade na ng Honda. Ayan. Then regarding naman aircon ventilation, para siyang Honda Civic. So it's more on honeycomb pattern. Ayan. Tapos itong accent na to yung parang nasa gilid ng ating doors. The same time glossy black portion. Ayan. So it gives a more premium design sa ating dashboard. Then regarding naman aircon buttons, so ano pa rin siya, rotary knob, which is a good thing para at least malalaman mo kung lipat mo ba or na-switch mo yung thermostat or yung fan kung hindi ka nakatingin. Yan. Yun yung isa sa mga maganda pag manual yung knob compare sa mga touchscreen. Yan. Tapos meron tayong USB port for charging, then for mirroring din pwede. Power outlet. Then meron siyang wireless charger port. Then transmission. Yan. So meron tayong park, reverse, neutral, drive, and sports mode. Ayan, tapos meron tayong icon button. Ayan, then meron tayong hill descent control. So ang purpose nito is pag stiff ang downhill, i-on mo siya para ka naka-engine brake. Kahit di mo naapakan yung preno, mabagal ang ikot ng gulong. Pero pag na-sense ni CR-V na bumalik ka na sa flat terrain, automatic magdi-disengage yung hill descent control. Then electronic park brake, so gagamitin lang natin siya pag magpa-park tayo na matagal or off na natin yung engine.
Brake hold, ito yung magiging handbrake natin pag stop and go tayo sa traffic. Ayan. Tapos 2 cup holders. Then armrest natin is malaki. Ayan. Then ano na siya, leather with gray stitches with console box na malaki. So mga wallet or mga perfume, car perfume or car scent, pwede mo lagay dyan. Mga Bluetooth speaker na maliliit, pwede. Then ito yung ano natin, smart key. So dalawa lagi namin tina-turn over. So mas maganda alternate ang paggamit. Siguro a month or 2 pwede mo siyang alternate ang paggamit para hindi agad ma-drain yung battery ng isang smart key. Ayan. Then glove box. Ayan. So guys, for now, yun lang. Then, if ever guys, gusto nyo makahingi ng lowdown promos or cash discounts for bank PO or cash, service appointment, or even though kahit sa parts, don't hesitate to call or text 0906-386-8937, or you can visit me at 141 Quezon Avenue, Quezon City, and look for me, Ross Oliver Cruz, ang inyong friendly sales executive here at Honda Cars Quezon City. And pa-subscribe na nga rin pala sa aking YouTube channel guys, pa-support lang, and hopefully to see you here guys and render my services to you. Yun lang guys, thank you and God bless.